Paano ba? 8 text messages na gusto ng mga lalaki. Kaya bago namin i-share sa inyo, maaari kayong mag-like and mag-subscribe sa aming YouTube channel. At kung may mga gusto kayong topic na pag-usapan, pwede kayong mag-comment sa ating comment section. Tara, tuloy na natin. Ano nga ba ang number 1? Ang number 1 ay magsimula ng casual at magaan na text. Magsimula sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang bagay na napaka-casual, lalo na kung ang relasyon nyo ay nagsisimula pa lang. Simula ng pag-uusap sa isang dalisay at walang sala na mensahe. Halimbawa, sabihin tulad ng, "Kumusta? Iniisip kita. Inaasahan kong okay ka." Yan ang ilan sa mga mensaheng pwede mong isend sa kanya. O, "Hoy, hindi ko mapigilan ang pag-iisip tungkol sa cute mong mukha." Sa ganitong paraan, may isip niya na naaalala mo siya at syempre, hindi naman siguro masama kung magbigay ka rin ng mga compliment, mga mensaheng makakapagpagaan at makakapagpaganda ng araw niya. Sa ating number 2, gumawa ng papuri upang maakit ang kanyang pansin. Ang papuri ay isang mahusay na paraan upang madagdagan pagpapalagay ang loob at syempre, kung yan ay gagawin mo, mas magiging masaya at okay ang araw nito. Ang mahalagang bagay ay taus-puso mo itong sinasabi. Sincere, kumbaga. Isang bagay na nais niyang marinig. Tiyak na mapapangiti mo siya kapag binuboost mo ang kanyang confidence sa pamamagitan ng pagpuri sa kanya. Halimbawa, "Uy, alam mo, ang gwapo mo kanina." O di kaya, "Ang cute-cute mo talaga. From baby pictures hanggang ngayon, sobrang nakakatuwa ka tignan." Bigyan sila ng mga salitang tungkol sa pagpupuri sa kanila. Sa ating number 3, ito naman ay maging flirty ka. Mag-flirt sa kanya upang mabuo ang tensyon sa pag-uusap. Dito ang susi sa tagumpay upang simulan ang atraksyon ng paunti-unti. Patawanin mo siya. Ipakita sa kanya kung gaano ka katalino at masiyahing tao. Mag-isip ng mga flirty text or flirty messages. Sabihin mo halimbawa, "Sa palagay ko ay nabali ko ang aking mga buto-buto mula sa pagtawa ng husto sa kwentong sinabi mo sa akin kahapon." O kaya naman, pwede mo ring sabihin na, "Alam mo, buti na lang magkausap tayo ngayon. Kasi kung hindi, baka hindi ako umingiti." Yan ang mga ilang bagay na pwede mo sabihin sa kanya at darating ang panahon ay talagang gagaan ang kanyang pakiramdam sa'yo. Pwede mo rin siyang biruin from time to time. Tipong patawanin mo siya. Kasi may kasabihan nga, "Pag napatawa kita, akin ka." Ang ilan naman ay kung nagpapadala ka ng isang mainit at mabibigat na mensahe bigla. Maaaring mag-build lamang ito ng tensyon sa pagitan ninyo. Maaring mahiya kayo sa isa't isa at maging awkward lalo na kung hindi kayo ganun pa ka-close. Sa ating number 4, sabihin mo ang ginagawa mo. Isang paraan para mas maging interesado sa iyo ang isang lalaki sa text o manatili ang inyong pag-uusap sa text ay sabihin ang iyong ginagawa. Simulan ang pagpi-play ng mas maraming mga mahinahong salita sa pag-uusap sa pamamagitan ng pagsasabi ng iyong ginagawa. Hindi ito kailangang maging totoo dahil hindi niya rin naman malalaman. Halimbawa, sabihin mo, "Sinusubukan kong magtrabaho ngunit hindi ko mapigilan ang pag-iisip tungkol sa isang sexy, matalino, nakakatawang tao na kagaya mo." Bigyan mo siya ng mga text na magbibigay sa kanya ng kasiyahan at kaligayahan. Sa ating number 5, iwasan ang sunod-sunod na mensahe. Iwasan ang pagpapadala ng maraming messages ng sunod-sunod. Kung nais mong masabik ng lalaki, huwag mo siyang tadtarin o kulitin masyado. Kung hindi mo naman mapigilan ito, maaari niyang isipin na ikaw ay isang needy at clingy na tao na kinakailangan ng atensyon palagi. Kung sa kabilang banda, ang lalaki ay iyong kasintahan, maaaring magalit siya sa halip na masabik. At
may mga panahon na kailangan ganito ang gawin mo. Magpadala lang ng maximum na 2 mga text message or chat at maghintay hanggang siya ay mag-reply. Kung hindi siya mag-reply, ibig sabihin ay wag muna ikaw magpapadala ng mga messages or wag ka muna magchat-chat ng magchat-chat. Huwag ka mag-freak out dahil malamang siya ay abala. Maging mas mahinhin sa iyong mga mensahe. Sa ating number 6, tanungin mo kung ano ang mga ginagawa niya bago magpadala ng sensual na mensahe. Importanteng maintindihan mo to. Huwag na huwag ka magpapadala ng mga sensual na mensahe sa hindi naaangkop na oras. Huwag subukin na ma-excite ang lalaki kapag alam mong nasa isang mahalagang pagpupulong siya or meeting, lalo na ay nasa isang malungkot na lugar. Ito ang ilan sa mga kailangan na halimbawa. Huwag magpadala ng mainit na mga mensahe kapag siya ay nasa libing o hapunan ng pamilya. Kailangan niya maging 100% na focus doon paminsan-minsan. Kapag nag-aalinlangan, tanungin mo siya kung ano ang mga ginagawa niya. Humanap ka ng tamang timing bago mo sabihin ang mga sensual na mensahe. Sa ating number 7, maaari kayong gumamit ng emoji. Iba na ang panahon ngayon. Pwede mo nang gamitin ang mga emoji bilang kapalit ng mahabang mga mensahe. Kung kayo ay matutulog na at magpapaalam na, iwasan mong tapusin ang inyong conversation kung gusto mo talagang magkaroon pa ito ng part 2. Siguraduhin mo na hindi mo agad i-end ang inyong usapan na wala na kayong pwedeng mapag-usapan ulit sa susunod. Mag-iwan lamang ng mga mensahe at tapusin sa pamamagitan ng paggamit ng emoji at kung magre-reply siya, ay malamang siguro baka kinabukasan na siya mag-reply or siya rin ay bukas mo nang replyan. Huwag mo nang palawakin masyado ang inyong pag-uusap. Ang layunin ay upang mapalakas ka at hindi kailanman nababato. Kung ang mainit na chat ay masyadong mahaba, ang klima ay maaaring maging nakakahiya at mahina. Tapusin ang mga pag-uusap sa isang simpleng mensahe ng pagsasara. Halimbawa, hindi ako makapaghintay na makita ka bukas. O simpleng iminumungkahi ng emoji na tulad ng mga kiss at mga kindat. Sa ating number 8, magpadala ng nudes. Huwag magpadala ng mga nudes maliban kung siya ay nagtatanong. Ang pagpapadala ng mga nudes ay maaaring lumikha ng problema para sa inyong dalawa. Lagi mong tandaan, siya lang ba ang makakakita nito? Tiyak at tiwala ka bang hindi niya ipagkakalat ito? Sa makatuwid, magpadala lamang ng mga erotikong larawan kung kayo ay nag-uusap na tungkol sa paksa at tinutukoy mo. Ito ang ilan ng mga patakaran, tulad ng hindi pagpapadala ng kapag ang iba ay nasa trabaho. Huwag hayaan ang sino mang pumilit sa inyo na magpadala ng mga nude pictures. Maaaring palaging sa isang pagkakataon para sa ibang tao na makita ang larawan. Nakakatakot na mangyari yung gano'n dahil maaaring kumalat ito. Kaya dapat maging matalino tungkol sa iyong privacy at huwag ipakita ang iyong muka. Ang isang mahusay na patakaran ay palaging tanggalin ang mga larawang pagtapos matignan ng mga ito. I-delete agad, ika nga. Muli, maraming salamat sa patuloy na pagpapanood ng aming mga video. Ramdam namin ang inyong pagmamahal sa aming channel. Kaya naman sa mga hindi pa nakasubscribe, maaari kayong mag-like, follow, or subscribe sa aming YouTube channel. Mag-comment na din kayo kung may mga topic kayong gustong pag-usapan. Muli, maraming salamat sa patuloy na panonood at magkita-kita tayo sa ating iba pang mga videos.